Okay, so may Nissan Sentra tayo dito na ano ba to? Series 3, no? So yung problema niya, no, pag tumatakbo malamig, pero pag nakahinto siya mahina yung lamig, no. So pag check natin ang kanyang compressor, maingay, bali partially loss compression siya, no. Yan, no, taas ng reading tapos hindi siya malamig dito. Ayan. Try na to napalitan ng compressor. So ayan, no? So hindi na bali original, no, bali stock siya, pero yung compressor ay replacement na. Ayan. Okay, so yung gawin natin dito, convert tayo ng universal na 507, no, na multi-groove. Tapos black oil na to siya, guys. Sobrang itim ng kanyang oil. So kuha tayo dito ng pangtulak natin. Black oil na siya. Yan, no. Yan, black oil na siya, may itim na yung oil niya. So mag-flushing pa tayo dito, palit tayo dryer and then evaporator, no, tanggalin natin yan para malinis, and then ma-flushing din. Ayan, okay, so backflash muna natin to para pull out natin yung compressor, no. Ayan, pakita natin yan paano mag-convert. May vlog tayo nito noon, pero ayan, ulitin natin ulit para ma-share natin sa inyo, guys, no. Okay, so ikabit natin dito na compressor na universal ay 507 na multi-groove para maliit siya ng konti sa 508, no, pang auto siya. Alright, yan, na-pull out na natin yung compressor nya, no. Maitim talaga eh, guys, oh. So na-flushing na namin yung condenser. Ito yung compressor na gagamitin natin. Ayan, sinusukat natin siya sa bracket kasi nagawa tayo dito ng ito, holder nya. Tapos i-welding natin dito, bali stainless na rod yung gagamitin kasi pundido to, no. Ayan, okay, so sitting lang natin. Ayan, naka-sitting na siya. Ayan, tapos dito, okay, so yan, i-full weld ko na lang yan, i-welding para makabit natin sa unit. Alright, yan, update sa ating kinonvert ng compressor, no. So ito na, guys, no, nakabit na natin dito. So di natin napakita yung pag-welding, simple lang naman pag-welding, no. So yan, so naka-align na siya. Ito siya. Yan, no. So yung palitan natin dito na hose ay 1/2 lang itong high side nya, pero ito yung low side nya, guys, no. Itong low side nya, putulin natin to dito. Putol tayo dito, tapos mag welding tayo ng elbow na 5 feet dito. Tapos yung 1/2 nya, ito yung palitan natin ng hose, no. So i-cut natin to dito mamaya kasi maganda tong groove ng Nissan, no. So i-cut lang natin tong perol, tapos tanggalin natin ng hose. So magpalit tayo. Diretso na, naka-elbow na yung ilagay natin. Tapos crimping, no. Yan. Okay, so yung belt pala, guys, no. So mag-convert, medyo palit tayo ng belt kasi haba yung ating kailangan na belt dito. Kasi malaki yung ating pulley sa sanden, tapos nag-extend siya kasi yung tinga ng ating bracket nakalabas na konti kasi para makita tong ating fitting, no. Ayan, no, sa fitting dito para walang disturbo sa ating fitting. So yan, nalagay na yung alternator, so yung hose at saka fitting, no, kasya dito. So yung daanan ng ating high side, pag ganun siya pailalim, tapos babalik dito.
Yan. Itong 5/8, pag ano na lang dito. Yan. Okay, so hose na lang natin lagay, tapos belt testing tayo. At ito yung sinabi ko kanina, no, na pwedeng ibalik yung 1/2 pagputol ng pirol. Kasi maganda yung ano niya, oh, groove. Kita ba? Yan, oh. Maganda siya. So di na tayo magdugtong dito ng bagong groove kasi maganda to. Tapos yung 5/8 natin, ito na, nadugtungan na natin. Oh. So ready na siya, no. Okay, so puting share lang, mga tips lang tayo, pero at least makita niyo yung ating ginagawa, no, kung ano yung share natin dito. So install ko na to para makita niyo yung kanyang ano ba tawag doon, plaster ng hose, at saka ito makita nyo. So yan, install muna natin. Yan, natakot na natin yung linya niya, yung fitting. Ayan, okay. So dito, ayan yung posisyon ng hose. Okay, so original yung ginamit natin dito. Yan, o, nagputo lang tayo dito para sa ating elbow. Tapos ito as is na yung elbow niya. Ayan. Okay, so pag maglagay ng pano, bali tsakto lang yan pag magkabit na natin ng pano. Okay, pasilip natin yung pan kung matamaan niya ba ang ating tubo. Okay. Okay, ayan, lagay na natin yung pan, guys, no. So yung ating clearance dito maganda naman, no. Ayan. Okay, so yung sa ilalim, ayan, o. Okay, so maganda yung clearance nila, no. Hindi naman siya tinamaan ng housing ng fan, ang ating compressor, no. Okay, so may preno na tayo. Start natin. Yan, so nauna natin yung aircon niya, no. Okay, so yan lang muna yung ating reading para ma-cycle siya, maka-warm up, guys, no. Yan. Okay, so tapusin na lang namin to, then good na po itong unit, no. Ayan, no. So sa magtatanong, no, kung good ba yung lamig ng replacement na Sandin na 507 na China. So yan, siyempre nakalagay yon sa mind ninyo kung kumusta kaya yung lamig niya. So ito, pasilip natin, guys. So naglagay ako ng temperature dito. Yan, oh. 4.2 ang kanyang lamig, di ba? Ayan. So China siya, mura lang, pero at least may ibubuga din, oh. Okay? So yan lang, guys, sana may na-share tayo. See you sa ating next vlog ulit.